Kamusta na dyan sa kinalalagyan mo dyan sa may Marikina River? Yes? Okay. So Sir Patrick, tuloy-tuloy pa rin po yung pag-ulan dito sa Marikina River. Actually, sa likuran ko mismo, ito na yung Marikina River. No? Ito na, makikita natin yung estatwa ni Marikit, yung kanilang batayan kung gaano kataas na yung tubig. Nasaan no, siya, makikita Ivan? natin, nasa waist level na niya. Okay. Nasa bandang waist level na niya yung tubig ngayon dito. Pero pansin natin, tuloy-tuloy pa rin yung ulan, medyo makulimlim pa rin. Teka, yung, Ivan, para makarelate kami kasi Saan ka ba nakatayo we ngayon? can just see you and the water eh. Baka yung pwedeng yung camera Okay. itutok mo doon sa Panan? sa edge ng bridge. Oo. Well, Ivan, parang ganito, we just wanna situate kung saan ka nakaposition right now. Yan. Kasi parang nasa gitna ka ng ng ilog. Pero tanggalin mo yung payong. So, tulay. tayo ngayon, gusto sa tulay mismo. No, may kita natin may mga sasakyan nakaparada. Ito yung mga sasakyan na muntik na abutin ng baha. So dito sila nakaparada ngayon. Ayan, may kita natin tabi-tabi. May mga nakiisusyoso pa ng mga tao dito. Ayan, mga nanonood pa. Ayan, pero ayun, ito mismo, literal na nandito tayo mismo sa may tabi ng ilog. Ayan, so Nakita mo ba yung barge na muntik ng bumunggo dyan? Sir Ronald, hindi ko nakita, baka sa ibang parte ng ilog Marikina, pero ang nakita natin marami ng mga debris mula doon niya sa bundok, no? May kita natin, ayan, may mga tulad na ganyan, may mga basura na inaanod na no dito sa ilog ng Marikina. May kita rin natin, medyo kulay brown talaga yung tubig ngayon dito. Pero Muntik tumama dyan sa bridge eh. Yung video kanina, dyan mismo sa bridge na yan, muntik tumama. Siguro earlier. Baka hindi natin naabutan, pero kasi may itong mga barge dito kasi Sir Ronald, dito yung mga tulay. Pag mababa yung Ito yung tubig dito, so Araneta. yung mga yan, ito tulad nitong nasa harapan ng estatwa, yan yung ginagamit kasi tulay ng mga tao pantawid dito sa ilog, tapos dito sa kabilang side. So ito, Delikado yan ayan, usually nakatali naman sila, pero ngayon mukha namang ayun, lubog nga rin pati yung parang chapel doon sa may likuran. So ito ngayon yung mga sitwasyon sa mga bahay dito, no, pwede tayong maglakad. pero Ivan, how many inches na lang bago abutin yung bago mag-overflow sa bridge? If you can estimate. So, bukod around Yan ang gusto ko makita eh. Yan. Ito. Around a few meters pa naman, no? So, hindi pa baka naman. mahulog ka. Huwag ka sumunod kay Ed Linggao. Baka mahulog ka dyan. Hindi. Baka mahulog ang telepono mo. Mahal yan. Diyan sa paano yung mga dyan, yung mga nakatira dyan, maraming nakatira dyan sa gilid-gilid ng Marikina River eh. Nag-evacuation na ba? Massive evacuation yan, ha? Yes, Miss Ami, nag-force evacuation na kaninang 10 a.m. pa lang. 10 a.m. pa lang tumunog na yung parang forced evacuation, yung third alarm. Kasi yung nag-18 meters na, no? So, remind na lang natin yung first alarm, yung 15 meters, preparation, dapat handa na yung mga tao. Pagdating ng 16 meters, yun yung second alarm. Dapat pwede nang ma-evacuate yung mga tao. Tapos pagdating ng 18 meters, yun yung third alarm. Yun na, forced evacuation na. Kanina may mga narinig tayo, may mga nakausap tayo na sa evacuation center na sila, and meron tayong unofficial tally na 15,000 na residente na yung mga nasa evacuation center sa ngayon. Ivan, pero balikan lang natin exactly anong elevation, anong level na ngayon ng river? How many meters na? Okay. So, Bok-Ed, kanina last na check natin is 20.5. So far, Yun okay. yung pinaka-last nating nasilip. Actually, nasa ilalim kasi natin Yung metro. metro eh. So, kung pwede nating puntahan, actually kasi kanina nakapila ako doon, mas kita yung metro doon sa kabila. It's a few minutes walk, pero It's okay. A few minutes we can stay with you, Ivan. In the meantime, no, yan po, nakikita po nyo, no, ang lagay ng Marikina River. This has become the benchmark, no, Bok. No? Every time there's a great flooding in Metro Manila, Titingnan yung tulay na yun. ang unang tinitingnan yung Marikina River at binabantayan. Floodway siya. Oo. Floodway kasi siya. Ayan, ang Marikina video galing sa Marikina LGU to? Yes. So these are live images. These are live images from the Marikina local government unit.
They're showing us that Yung sa ibabaw, yung tuloy, okay, no? the marker that says 21 can still be visible. So we're being told it's at 20 plus or something yung meters yung tubig. Just for reference, I think during Ondoy it was at 21. So not much, kung konti na lang bak, no? Yeah, and Konti yun, na lang. we don't know kung how much water is coming down from the Right, mountains. right. Ang mahirip kasi dito, sometimes when it's not raining down in the Oo, valley, minsan maaraw na. Oo, it depends really on the rains that are hitting or that's happening upstream. Kumbaga, sa may Sierra Madre area, yan po ang dahilan kung ano kaya binabato. Eventually, pa na bababayan galing. dyan eh. Oo. So again, Ivan, parang ang daming nakaparking dyan. Ano ba yung mga usi ba yan o ano? Hindi naman sila yung mga evacuate, ano? Ito, may sa amin ito yung mga Ayan, sasakyan na na muntik na abutin ng baha. So dito usually nakaparada. So, dyan nilipat. Saka yung mga motorsiklo, ayan. Actually, yung buong tulay puno ng Ang mga sasakyan. residents Pwede ba sila. Ivan? May residents na affected nung baha. Yes, Miss Amia. Actually kanina may lumapit sa atin, may mga nagpaparescue na daw po sa may Provident Sa Village. Ivan, baka Sa- pwedeng may kausapin ka isang motorista dyan para malaman natin kung bahay. in-evacuate niya dyan yung sasakyan niya or nakikibidyo lang dyan sa mga kasama niya. Mga labit ka dyan. Ano? Kikiusyoso. Na hindi naman masama, no? Hanap Hindi naman tayo. masama makiusoso. Wala namang Ito, masama. Huwag ka lang makabala. Kasi nung online, sabi nila, ang bilis-bilis tumaas ng tubig eh. Okay. Sobrang bilis daw, unusually fast. Excuse me po, good morning. Good afternoon pala. I'm Ivan Tarig. Reporter ako sa 1PS. Ma'am, live tayo ngayon sa Storycon. May dala po ba tayong sasakyan dito or nakamotor po? Nakamotor po. Nakamotor po. So, ano po ba? Yung motor po ba natin, iniwas natin sa baha or nakitingin lang tayo? Ano po, tinitingnan po namin yung mga kamag-anak po namin. Actually, pabili ko po kay Gato Mano. Sige, ma'am, wait lang ha. Pwedeng pa-ipet na lang ng mic natin? Okay po. Okay po. So, ma'am, pakilala tayo. Okay na po, hawakan ko na lang. Sige, ma'am. Ano pong pangalan natin, ma'am? Shasha po. Kasha. Hmm. Since Ma'am Kasha, so Bukid, 3PP, si Miss Kasha ay... Shasha. Miss Kasha. Kasha, may mga pamilya sa Apo. Tumana. Yes po. Natrap po sila doon. Hmm. Actually. Pati po yung mga pets ko. Kaya pinabalik-balikan po namin doon in case na ma-rescue na po sila. Sasalubungin po namin. So, okay. Apo. Ayun po. So hindi pa sila So- makalabas. Ganun ba? Hindi pa sila Pero- makalabas. Ngayon- Nasa bahay? Nasa bubong ba or something? Nasaan daw po nakatrap yung ating mga pets? Nasa bubong daw ka or... Andun po sa sa second floor po ng bahay namin. Pero ano na rin po kasi halos kalahati na po ng first floor namin yung baha. So worried po ng sobra since baka abutan po talaga sila doon. And then yung paglabas po kasi ng street namin, doon po sa may Tumana, mataas na po talaga, lagpas na po sa tao. Lagpas tao na sa may Tumana. Apo. Pero may mga rescuer ba nung medyo aga pa? May kumuha na ba? O nagsilikas na kayo? Actually, hindi po kasi wala po kasi ako sa bahay. Galing po ako sa work. Then, nung pagpunta ko po doon, medyo mataas na po yung tubig. Di na po ako makasugod. Pero may mga rescuer po. May mga, pero parang hindi pa po ganun kadami. Or baka hindi ko lang po napapansin kasi maraming tao. Pero yung family niyo naman po ba, na-rescue na, nasa evacuation center na po ba? Yung iba ko pong kamag-anak nasa evacuation center na, pero po yung talagang yung mother ko po at saka yung brother ko, nandun pa po sa bahay namin. Hanggang ngayon? Opo. Bakit may hindi pa sila nare-rescue hanggang ngayon doon? Hindi ko po alam kung ano po kasi yung gusto nila, pero nag-update po sila sa akin na kapag daw po talagang may dumaan na daw po doon or di kaya talagang kailangan na, tsaka po sila aalis. Pero sinasabi ko na po sa kanila na magpa-rescue na po. Pero ayaw din po nila kasi wala pong magbabantay talaga ng mga gamit na. Marami din po kasi mga gamit doon. Yan pala ating concern eh. Yeah, that's a big concern Yeah. lagi. And Kung sino understandably. magbabantay sa bahay. Pero ngayon, last nakausap mo sila, kamusta naman sila? Ano nang update sa kanila? Ngayon po, actually ngayon lang po nag-text po sila sa akin na okay naman po sila doon. And then, pray lang din po talaga na maging okay na po, na tumigil na po yung ulan. Kumpara sa Ondoy, ano yung mas malala? Kasi yung Ondoy, ang bilis-bilis eh. Pero, kung ikukumpara daw siya sa Undoy,
anong mas malala yung effect sa inyo? Actually po, nung undoy po kasi mas bata pa po ako. Pero kung titingnan po natin, parang kaparehas lang po siya ng undoy eh. Yung pagbilis po ng pag-akyat ng tubig, halos kaparehas na kaparehas po. And then yung sitwasyon po talagang kung ikukumpara ko naman po pagdating naman po sa actions ng mga local governments po natin, mas active po ngayon. Kumbaga mas prepared po, mas ready din po. Yun po yung pinaganda naman kahit pa paano. Okay. So, pero hanggang ngayon, sana safe pa rin yung Yes iyong po. parents sa Yes po. eskwela. Okay. Ivan, baka mayroon din tayong makausap na iba pa natin mga kababayan dyan sa Marikina. Kung ano naman lagay nila. Okay, so maghanap naman tayo ito. Okay. Ako tayo dito. Sa kabila naman tayo humanap. No? Hirap ang trabaho, no? Pag bagyo. Hirap kumita. Kanina pa yan sila, Ivan. Kanina pa yan. Nagsimula ata yan. Nasa EDSA pa siya eh. Dahil Biglang napatakbo nababantayan ng yung mga bahay nila eh. Tsaka yan ang buhay mojo, Bok. Yung trabaho dati nila Patrick, tsaka nila Edwin Ah, Gao. Kasi masarap magganyan pag, well, I know it doesn't sound so good siguro, pero you live for days like these eh. Yeah, as a young reporter. Yeah, as As a a young journalist. As a young journalist. Tanto lubog na po sa inyo. I guess that doesn't sound so good. Pagkabaka, pero ito po, lubog sa kanapers. Tapos, Sige po, habang habang nag-aayos pa. Kayo may interview, sir. Hirap dyan, hawak mo Okay. na yung mic, hawak mo pa yung payong, hawak mo pa yung video. Ito, sir, baka pwedeng pa i-bet ko ating earphones. Okay. Ay, hawak mo lahat. Si Ronald talaga, instigador. Ayan. Okay. Si sir, anong pangalan natin? Yan. JR po. JR, si Sir JR, pakikwento, kamusta po yung sitwasyon sa lugar po ninyo ngayon? Kalahati ng tubig, pinasok kami, mataas na lugar na yun dito sa Santo Niño. Ala talaga sinasalanta tayo mga dito pag sa Marikina. Pero sir, nakalikas na po ba tayo? Ano po yung sitwasyon natin ngayon? Naagapan naman, galing ako sa trabaho pag uwi ko, sumasalubong na talaga yung tubig. Diretso na sa inuupahan namin. Bewang. Ngayon, nasa pusod na namin. Okay. Ivan, pwede ba natin Lagpas tanong na yun sa na talaga. kababayan natin dyan sa Marikina kung nakapagpatayo ng mga evacuation centers ang LGU? Kasi ang alam natin dati, pagdating a few days before the storm comes, parang ready na talaga Marikina para kung saan ililikas yung mga tao na kailangan umalis sa mga bahay nila na binaha. So, has Marikina been able to put up those evacuation centers? Yes, Sir Pakitanong. Patrick. Actually, merong 15 na evacuation centers yung nakahanda dito sa Marikina. Tapos yung lima doon, as of yung ating nakuha, latest na ating nakuha information, is yung lima doon ay gamit na. Okay. So, Gamit. and around 15,000 na raw yung mga evacuees natin na gumagamit nito sa ngayon. Okay, Kaya sa Shoemart yun. Papuntahin mo sa Shoemart. Kakasya sila. Wala nang sumat ngayon. Ano ka Binabahagi bakit? ata, Ronald. Pero, Ivan, ang Shoemart ba, SM, binabaha ba ngayon sa kasalukuyan ng SM dyan? Pinasok na rin? Yes. Do we know? Yes, Sir Patrick, yung ilalim. Yung ilalim na part, kasi merong parang dalawang levels na parking yung Right. SF. No? So yung ilalim na part, yung parang first parking net, I believe, is pinasok na ng tubig. Okay. So yun yung mga nakita natin, yung mga na-monitor natin. No? Pero, yun nga, sa taas ba naman ng tubig? 20 meters. No? Saka tuloy-tuloy pa yung ulan, papasukin talaga. Ibang saan located yung evacuation center? Puro ba sa school? Kasi nireklamo yan ng Department of Education eh. Gusto nila paalis na yung mga... Puno na lahat ng evacuation center, sir. Pero sir, eto. Puno na. Ikaw, sir, saan po ba naka-evacuate yung Nakakon kami dito sa tita ko sa may Dilapas. Medyo mataas pa yung kanila doon, hanggang tuhod pa lang. Pero, Gantuhod pa lang. Pero sa amin talaga, hindi na kaya sa inuupahan ko sa Port Street, Santo Niño din. pero Miss Amy, kaninang mga nakuha natin, nag-gather natin na data, no? May mga schools, saka may mga iba pang covered areas, covered courts na evacuation na naka-ready dito sa Marikina.
Okay, Ivan, ingat ka. Maraming salamat at thank you na rin sa mga nakausap mo. Ingat din sila.